Sa lahat po ng nag-request, no, maraming nagpaabot sa atin. Itiit, gusto kong malaman po kung safety po ba kami ngayon, ngayong Disyembre, dahil po sa kalamidad na nasagupa namin dito sa Cebu. Ito po ang ating may ipaabot ngayon mo. Kasama po natin si kaibigan. At saka mayroon pang nagpaabot sa ating kaibigan. Gusto po daw nila ng swerte ngayong 2026. Ito po ang katanungan po nila kaibigan, kung okay lang mabigyan po natin ng swerte at para po na mabago po ang kanilang takpo ng kanilang buhay, kasi sobra daw paghihirap, lalo na yung mga tindahan nila ay wala na talagang bumibili at hindi na po talaga na umasinso at hindi na po talagang lumaki at lumago. Yun po ang gusto po nilang malaman po sa inyo. Ano po ba ang sikreto? Unahin po daw natin guys, sa lahat ng nagpaabot sa amin, no, tungkol po sa mangyayari daw ngayong Disyembre, kasi marami po daw talaga naghula, no, ng mga kalamidad. Ito po ang sabi ng ating kaibigan, huwag po kayong matakot. Kailangan talaga mag-ingat at manalangin para ilayo tayo. Sa mga naghingi ng swerte para sa New Year, ito po. Ang ingay po ng motor kaibigan. Ito po ang sabi ng ating kaibigan guys. Sa lahat po ng gusto ng swerte, no, kahit ilan pa yung in-order po ninyo doon sa mga antingero na pampaswerte, tulad dito sa amin na kinuha ninyo, wala pa rin kwenta yan kung masama o hindi marangal ang ating trabaho, no? May iba dyan, magsimba lang isang bisis, gusto na ng milyonaryo agad, na agad-agad po na may kasukli, di ba kaibigan? Kung gusto po daw niyong swertihin, ito po ang sabi ng ating kaibigan. Kung gusto po niyong swertihin, sumunod kayo sa utos ng Diyos at hindi kayo gumawa ng ikakagalit niya. Yung mga bawal na yung nakasulat sa Biblia, yun po ang sundin natin. Paano naman po yung mga swerte na inyong gustong makamtan kung hindi naman kayo sumunod, gumawa pa rin kayo ng hindi maganda? Tulad po ng mga nagtataglay ng mga pampaswerte dyan, aanhin mo naman yan yung swerte mo kung hindi ka nagsikap, nagtrabaho, nagpapagod, hindi ka nag-antos diaog kuan. Kung gusto nimo milyonaryo agad, hindi pa rin yan kagana. Ang gawin po natin dito, ito po ang sabi ng ating kaibigan. Ayun, kung mayroon kang sinukuan dyan, kung mayroon kang mga lucky charm dyan, gamitin po natin sa mabuti, diba? Sumunod tayo, manalangin, maghingi tayo ng tawad. Yun po ang pinaka the best po dyan guys. Sa lahat po ng mga mag-o-order, sinabi po namin dyan, no, ang baging ilagay sa misa, isa po din niya na maganda na ilagay yung baging na sinuko. Sinabi po sa atin yan. Tapos aanhin mo naman yan kung inalalagay mo dyan, yung trabaho mo ay hindi marangal at may inaapakan kang tao, di ba kaibigan? Tapos hindi ka naman po nag simba at hindi ka naman po sumunod sa utos ng Diyos, wala pa rin. Alam po nyo guys, may narinig po tayo ng mga nasa Bible kahit ano pang kabutihan mo na ibibigay mo sa tao, no, kahit nagbibigay ka ng blessing sa kanila, kahit sobrang bait mo pa, wala pa rin kwenta yan kung hindi ka sumunod sa utos ng Diyos. Tulad po ng simba, diba? Mag-akay, yun, isa po yan dito guys sa utos. Kaya yung iba naghihingi agad ng swerte, ng blessing sa Panginoon, na hindi naman po, kahit
isang bisis lang po nakasimba. Gusto po nila agad na mayroon pong balik agad. Kaya kaibigan, daghang salamat. Oo. Sa lahat po ng nanguha ng mga baging sinukuan, sa totoo lang, pampaswerte talaga yan guys. Pero kung hindi marangal ang trabaho nyo at hindi maganda ang ugali natin, wala pa rin. Wala pa rin. Kaya yung manakakuha po nyo sa akin, gawin po ninyo yan na mabuti ang pamamaraan. Kahit mahirap ang trabaho, pagsikapan ninyo, kahit gaano pa yan ka init, kahit gaano pa yan kahirap ang trabaho, maliit man o malaki, kung sumunod ka sa utos sa Panginoon, na magtaka ka kung bakit, kung saan nanggaling ang blessing sa'yo, kung bakit po napakarami ang dumating sa'yo. Dahil po hindi naman po yan sinabi doon malaki o maliit yung kita, basta nagsunod ka sa Panginoon guys. Kaya ito po ang gusto ninyong malaman na katanungan ninyo at gusto po namin na maipabahagi sa inyo yung sinabi po ng mga kaibigan. Kaya salamat kaibigan ha. O sige po guys, aalis na si kaibigan ha. Ito po ang tandaan ninyo na sinabi po ng ating kaibigan ngayon, na kung gusto po niyo ang swerte, sumunod tayo, no? Huwag po tayo mag-compare, kahit malaki man o maliit yung sahod natin. Anin mo na yung malaking sahod mo dyan kung hindi mo, no, sinunod ang Panginoon. Kasi bigla nang nawawala. Bakit nawawala bigla yung pera ko? Napakarami naman sana yun. Wala talaga akong nakikita kasi walang blessing yan eh. Kaya yun po ang ibig sabihin natin sa lahat po ng mga nagtatanong. Salamat po kaibigan.